From 20,600 pesos, ngayon ay 26,500 pesos na po ang pwede kong utangin. At wala pang isang minuto kong paghihintay guys, natanggap ko kaagad, pumasok kaagad sa aking BPI account yung inutang kong 20,000 pesos. Natanggap ko talaga yun na buo at walang bawas kahit piso. Hello everyone! Magandang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay re-reviewin natin si Fido Loan. Kukumustahin natin ang aking experience dito sa mahigit 7 buwan ko ng pag-utang dito sa Fido Loan. Noong August 3, 2025 po ako na-approve dito guys. At 12,000 pesos kaagad ang in-approve sa akin that time. At in-avail ko po yun lahat guys, yung 12,000 pesos, inubos ko talaga yun, inutang ko lahat. At yun po ang first loan ko dito sa Fido Loan. 4 term po ang in-offer sa akin noon ng loan term. So 4 na beses ko po yun binayaran. Natag 15 days ang interval. So 2 buwan po yun. Ang 12,000 pesos na inutang ko guys ay tumubo po yun ng almost 4,000 pesos sa loob ng 2 buwan kong pagbabayad. At nung nabayaran ko na po yung 2 term pa lang, ay inofera na naman ako ng Fido Loan na 4,000 pesos na pwede ko na namang utangin. At uulitin ko, revolving credit po kasi ito si Fido Loan. Kahit may outstanding balance pa po tayo, ay pwede na ulit tayong makakautang. Kahit 2 term pa lang po ang nabayaran natin. So inutang ko na naman yung 4,000 pesos na inoffer sa akin. Hanggang umabot na ng 14,000 pesos. At nung last kong reloan guys ay 18,000 pesos na po ang inoffer sa akin. At inutang ko po yun lahat. At 4 term pa rin ang loan term ko guys. 2 buwan ko pa rin binayaran at 15 days pa rin ang interval. So nung nabayaran ko na ang pang 3 term, ay ito na po ang inoffer sa aking loanable amount ng Fido Loan, 20,600 pesos. Hindi ko pa yan in-avail guys. Binayaran ko muna yung pang last term ko na 6,000 pesos. So ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo ang aking pagbayad sa pamamagitan po ng aking Maya account. At dito po, masaksihan po nating lahat kung magkano na po ang i-offer sa akin ng Fido Loan. So, let's start. Ito, panoorin nyo. So, ayan po guys, ito na po yung sinasabi kong loanable amount na in-offer sa akin ni Fido Loan. 20,600 pesos. Kahit na may outstanding balance pa po ako na 6,000 pesos, ito po ang last term ko na hindi ko pa nabayaran. At ayan guys, pwede ko na po yan utangin. Pero tulad ng sinabi ko ay binayaran ko muna itong last term ko. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano ito babayaran gamit ang ating Maya account. So i-click ko na itong Repay Now. So pwede po natin gamitin itong may Maya dito sa baba at pwede rin itong sa pamamagitan ng QRPH. Ang recommended dito guys ay itong QRPH. So ito po ang pinili ko dahil wala na po itong service fee na idadagdag sa ating babayaran. So i-click lang natin ito. And then lalabas po itong QR code na may amount na 6,005 pesos. Ang next po natin gawin ay save po natin ito. I-click po natin itong Save QR. At kapag mag-pop up na itong image save success, meaning na save na po yan sa ating phone gallery. So i-exit muna natin itong ating Fido Loan account. Pupunta na po tayo sa ating Maya account. At ayan po, nakaready na po ang amount na aking ibabayad. So, ang next po natin gawin ay i-click po natin itong may QR dito sa baba. And then, click po natin itong Upload QR. And then, ihatid po tayo sa ating phone gallery. Pindutin natin yung code na galing sa Fido Loan. At automatic niya po yung mag-generate. At kung activated na po ang ating Maya Credit, pwede po natin dyan kunin ang ating ibabayad. Next po ay pindutin itong Pay 6,000 pesos. At ayan po, payment successful na po siya. So sa makikita natin guys, wala pong service fee na dinagdag sa ating binayaran. At huwag pa rin kalimutang i-screenshot ang receipt na ito or i-save para if in case magka-error ang system, ay may proof po tayo na bayad na po tayo. So ngayon, balik na po tayo sa aking Fido Loan account. Puntahan na natin ang aking dashboard. At ayan po guys, payment confirmation na po.
So credited na po ang aking binayad. Fully paid na po ako dito kay Fido Loan. So ngayon, hintayin ko na lang ang i-offer sa akin na loanable amount ng Fido. So hintayin lang natin saglit, magre-refresh po yan automatic. So ito na po guys, wow! From 20,600 pesos, ngayon ay 26,500 pesos na po ang pwede kong utangin. So ngayon, i-click na natin itong confirm. At ito pong tatandaan natin guys. Kapag clickable na po itong borrow, meaning pwede na po nating i-withdraw yung amount na in-offer sa atin ng Fido Loan. Pwede nating utangin yan ulit kahit may outstanding balance pa po tayo. Pero kapag ganito pa ang kulay ng borrow button, kahit na may loanable amount na pong in-offer si Fido, ay hindi pa po talaga pwede yung ma-withdraw. So ngayon guys, magre-reloan na po ako. I-click ko na itong borrow. So hindi ko po ito utangin lahat guys, masyadong malaki po. Ang utangin ko ngayon ay 20,000 pesos lang po muna. At ayan po, 20,000 pesos na po ang nilagay ko. At dito sa loan duration ay wala na po tayong ibang pagpipilian. Itong 61 days pa rin. Ganun din dito sa number of installments, 4 terms pa rin. Ito po ang hindi ko nagugustuhan dito sa Fido Loan guys. Nag 7 months na po akong umuutang dito pero ganun pa rin po ang aking loan duration, ang aking loan term. Hindi pa rin hinabaan. Mula nung una kong pag-loan dito, 61 days. Hanggang ngayon, 61 days pa rin. 4 terms pa rin. Ang bigat kaya, 2 buwan mo lang bayaran itong 20,000 pesos plus. So wala po tayong magagawa. Tayo ang nangangailangan eh. So tingnan po natin ang repayment plan nito guys. I-click na natin itong submit. At ayan po, ito na po ang loan summary. Ito na po ang aking loan duration, 61 days. Number of installments, 4 term. And then i-click po natin itong repayment schedule guys. Para malalaman natin kung magkano po ang ating mababayaran every term. So ito na po ang mababayaran ko every 15 days guys. 6,525 pesos. So nung tinotal ko po ito lahat, 6,525 times 4. Ang total po niyan ay 26,100 pesos. So ang 20,000 pesos guys ay tutubo po ng 6,100 pesos sa loob ng 2 buwan po nating pagbabayad. O diba medyo mabigat-bigat po talaga, pero laban lang. So ito na po ang ating net receive amount. Ito naman ang pinakagusto ko dito sa Fido Loan. Ay buo po nating matanggap yung pera na niloan natin. So ngayon patuloy po tayo. I-click na natin itong may maliit na bilog dito guys. So para sa kanilang loan agreement. Pagkatapos natin malagyan ng check dyan sa maliit na bilog, i-click na natin itong submit. So kailangan pa nating face recognition. So kailangan pa po tayong mag-selfie to prove na tayo po ang may-ari ng ating Fido account. Auto capture system po ito guys. At ayan po, processing na po siya. Assessment is currently in progress. So hintayin lang natin saglit guys. At ayan po, in process na po siya. The application is currently in process. Please be patient. At wala pang 1 minuto kong paghihintay guys. Ito na po ang nag-pop up. Disbursement successful. Congratulations! Your funds has been successfully transferred to your designated receiving account. And then nag-pop up na naman ito guys. Dear valued member, you still have available credit. We have reserved priority disbursement privileges for you. So itong naiwan na 6,500 pesos guys, ay pwede ko pa raw itong utangin. Grabe ka na Fido ha, grabe ka na sa akin. Masyado mo na akong pinapa-impress. Pero wag muna, hindi ko na kayang bayaran yan. Pero kung hahabaan mo ang aking loan term, why not? Well, by the way guys, ay natanggap ko kaagad, pumasok kaagad sa aking BPI account yung inutang kong 20,000 pesos. Natanggap ko talaga yun na buo at walang bawas kahit piso. So yan po ang experience ko dito kay Fido Loan. Kaya para sa akin, mas highly recommended ko po itong Fido Loan kaysa ikumpara po natin doon po sa mga naglalabasang mga online lending app ngayon. So that's all for today guys. Don't forget to like this video at pakishare na rin sa iba para may idea din po sila. And don't forget to subscribe my YouTube channel para sa iba ko pa pong mga reviews. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga reviews. God bless us all. Bye!